higit sa lahat, may bago pong inendorso si VP Sara. Okay? Alamin po natin kung sino po ang bagong inendorso ni VP Sara. At ito po ay nakaka-excite kasi po itong i-endorso ni VP Sara ay talagang paborito po natin itong maging senador. Okay? Mamaya ipapakita natin yan ha. Talagang 360, bumaliktad na sila. Okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong updates na naman ang gagawin natin ngayon. At heto na po yun ko na-connect yung mga pangyayari. Bakit itong si Camille Villar ay wala na talaga. Nagpahalata na talaga na bumaliktad na dito sa kampo ng mga Duterte. Okay? At itong si Senator Amy Marcos. Talagang 360, bumaliktad na sila. Okay? So, si Senator Amy Marcos po, may reaction po dito. Okay? Patungkol po dito sa dismayado siya, itong si Senator Amy Marcos. Nadismayado kasi si Senator Amy sa nakapalibot raw kay PBBM. Dismayado siya ha. Meron raw humaharang sa kanya. Dapat itutuwid niya ang kanyang brother pero hindi niya matuwid-tuwid dahil may humaharang raw. Mamaya pag-usapan natin yan. At binuking rin ni Senator Amy Marcos ang campaign ads ni na VP Sara. Bakit nagkaganon? Okay? Ano ang dahilan bakit nangyari yung campaign ads ni na VP Sara at ni Senator Amy? Mamaya pag-uusapan rin natin yan. At higit sa lahat, may bago pong inendorso si VP Sara. Okay? Alamin po natin kung sino po ang bagong inendorso ni VP Sara. At ito po ay nakaka-excite kasi po itong i-endorso ni VP Sara ay talagang paborito po natin itong maging senador. Okay? Mamaya ipapakita natin yan ha. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay, so kagaya nito, breaking news ito. So sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong si Senator Amy Marcos na ano ba ang dahilan kung bakit galing siya sa alyansa, di ba? Sumabay siya doon for how many rallies, but at the end of the day hindi na siya nagpapakita, hindi na siya sinali ni Bongbong Marcos at ngayon nagpapa-endorso na siya kay Robin Padilla, which is PDP laban yan si Robin Padilla, at itong si VP Sara inendorso rin siya. So, pakinggan natin itong interview ni Senator Amy Marcos na dismayado siya sa mga nakapalibot po kay BBM. Okay? Ito, pakinggan natin. Banat kasi yan dun sa Marcos administration yung poll ads nyo. Wala tayong magagawa. Talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan. So, mismo, itong si Senator Amy Marcos, inamin niya mismo na sobrang hindi maganda at maraming kamalian po ang ginawa ng kanyang kapatid na presidente. Inamin niya mismo Hindi niya nagugustuhan. Intindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Ngayon, di ba? Kung laliman ninyo ang inyong analysis dyan, hindi niya maiintindihan kung sino ang nag-a-advise dyan kay Bongbong Marcos. Ibig sabihin, si Bongbong Marcos po ay makokontrol lang. Parang ang hindi siya presidente. Sino ang nagdesisyon dyan sa mga pinagsasabi niya? Parang puppet lang si Bongbong Marcos Ang binoto natin ay si Bongbong Marcos, di ba? Kung matatandaan natin. Pero, useless yung ibinoto natin yung tao, pero meron rin namang nagko-control sa kanya. Kasi ayon po kay Senator Amy Marcos, yan ang sabi niya. Kung sino ang nag-uutos dito sa mga pinanggagawa na itong si BBM. Ito. Wala tayong magagawa. Talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Kung sino ang nag-a-advise. Di ba kaya lahat ng mga gabinete niya na makokontrol lang siya, yun ang nag-a-advise?
Inadvisean ba siya ni Tamba? Inadvisean ba siya dito sa mga, kokak? Di ba? So, tama nga, itong si Tatay Digong sa Simulat sa Pool na si Bongbong Marcos ay weak leader. Kasi kung ikaw po ay a strong leader, hindi ka magpapadikta sa mga nakapalibot mo. Dapat ikaw bilang presidente ng Pilipinas, ikaw yung nakaalam kung ano yung mabuti at hindi maganda. Di ba? Siguro magpa-advise ka lang sa mga eksperto, pero at the end of the day, your decision. Kasi po, inihalal ka ng taong bayan, magtrabaho ka bilang kung ano yung gusto ng taong bayan. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Malacanang daw is a snake pit. Ang daming ahas dyan. Ha? Baka pati yung mga partner mo dyan, ahas rin. Daming ahas dyan. Tama nga pala itong mga sinabi ni ni Maharlika sa kanyang puting ahas. Daming puting ahas dyan So, kaya ba meron tayong mga narinig na merong mga bumaliktad na dahil hindi na nila kaya ang mga nagko-control kay BBM? Ano ba talaga ito? Klaruhin natin ito. Nung panahon ng tatay ko yun, kasi kung ano-ano ang kung sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, ngayon, ang nangyayari talaga nakakatakot. Kaya di ba? Malalim yun na word. Ngayon ay nakakatakot. Alam niyo, sa totoo lang, yung mga nag-uutos kayong mga nag-uutos kay Bongbong Marcos ngayon, kayong mga nag-a-advise ni Bongbong Marcos ngayon, nasa mabuti kayong kalagayan Kasi kung yung advice ninyo ay pumalpak, walang ibang ibiblame yan kundi ang presidente ng Pilipinas. Di ba? Easy lang nila mag-advise kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, arestuhin nyo yan. Dalhin nyo yan sa Hague. Kung sino ang nag-utos kay Bongbong Marcos o kung sino yung naka-idea niyan sa mga nakapalibot sa kanya. Kasi at the end of the day, walang ibang pagbibintangan kundi si Bongbong Marcos. Yan ang hindi inisip ni Bongbong Marcos Okay? Kaya itong si Senator Amy, no wonder, talagang dismayado siya. Siya po ay naawa sa kanyang kapatid. Sa akin rin naman, kasalanan mo yan, Bongbong Marcos. Bakit hinayaan mo yan? Dapat ikaw yung presidente, you act as a president. Hindi yung sunod-sunuran ka lang. Sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas. Malalim again. Malalim yun, Ipinagdasal ko ang aking kapatid, na malagay po sa tamang landas. Senator Amy, klaruhin mo, ano bang ginawa ng kapatid mo? Bakit wala na siya sa tamang landas ngayon? Bakit ba? Nalulong na ba? Nalulong na ba? Nagtatanong lang tayo, Kasi nasabi niya kapatid niya, alam niya, kilala niya itong si kapatid niya. Bakit Bakit ibang landas na ba? Nalulong na ba? Kaya ang sabi ni Ate Claire malapit ng pumuti. Ano yung pumuti? Ilong? May tumutulong puti sa ilong? Tatanong lang tayo kung anong ibig sabihin nila sa puti-puti na yan di ba? Dahil hindi na tama itong mga pangyayari. Hindi na raw tama itong mga pangyayari. Ano yung mga pangyayaring iyon? Yun yung mga lumalabas na yung tao dahil nagalit na dito sa administrasyong ito. Huwag na tayong magbulahan. Ito kasi si Ate Claire, magbulag-bulagan ka pa dyan Galit na ang taong bayan sa ginagawa ng administrasyon. Okay? So, yun po At least, sa tingin ko naman, nagprangkahanay itong si VP Sara at si Senator Amy. Okay? At heto, magandang balita. May bagong inendorso itong si Vice President Inday Sara Duterte. Ang paborito nating magiging senador galing sa PDP, na ito yung isa rin sa mga paborito kong manalo sa PDP. Walang iba kung hindi si Marcoleta. Ako si Sara Duterte. Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Tama talaga. Isa lang talaga ang Rodante Marcoleta. Alam nyo ba kung bakit? Si Rodante Marcoleta lang po ang may prinsipyo. Si Rodante Marcoleta lang ang matapang dyan sa House of Representatives na nagsasalita sa mga kamalian dyan sa Kamara. Hindi natitinag, hindi natatakot. Tama. Yung description mo, BP Sara, na hindi natatakot, si Marcoleta yan. Kahit kontra niya lahat ang mga kongreso dyan, hindi natatakot yan. Kung ano yung tama sa kanya, yun ang prinsipyo niya. At laging nasa panig ng tama. Noong pinupuna at tinatakot. Kaya nga noon una pa ito Noong panahon pa ito sa administrasyon ni former President Duterte, hangang-hanga na talaga ako dito kay Marcoleta.
Kasi si Marcoleta, ang pagbabasihan niya, ang katotohanan. Bumabase lang yan sa mga, kumbaga, batas natin. Ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, siya ang tumindig at dumepensa, hindi alintana ang pambabati. Ayan, no? Kung matatandaan nyo yan, tumayo si Marcoleta. Ipinaglaban ang tama noong panahon. Ito yung panahon na patungkol po dito sa confidential funds ni VP Sara na tapos na itong napag-usapan, bakit inuungkat na naman nila? Di ba? Si Marcoleta lang ang tumayo. Sabi ni Marcoleta, useless na yung pag-usapan na yan. Tapos na yan. Ha? Pero yung iba, nagpaka-epal pa rin dahil sa utos ng kanilang tambaluslos. Dahil takot sila mawalan ng budget. Si Marcoleta hindi takot eh. Kung ano ang mangyari, mangyari. Kung ito ang tama, talaga ito'y tama. Dahil para kay Marcoleta, ang tama ay pinaglalaban kahit mag-isa ka lamang. Correct. Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindigan. Kaya ngayon darating na Alam niyo ito, real talk ha, real talk. Tama lahat ang description ni VP Sara kay Marcoleta dyan. Tama talaga lahat. halalan, iboto natin ang number 38 sa balota. Rodan, Huwag kalimutan guys ha, number 38, Rodante Marcoleta. 38 Marcoleta. 38 Marcoleta. O yan. kay Marcoleta sa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Ay nako. Sa totoo lang no, tuwang-tuwa ako na inendorso ito ni VP Sara kasi po kapag no hindi mananalo si Marcoleta, isa na namang magaling na senador na sana. Kailangan natin ng isang Marcoleta sa Senado, sa totoo lang. Kasi ang daming epal dyan sa Senado. Ang daming mga dapat tamang gawin na hindi nagagawa dahil walang bayag yung nandyan sa Senado. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman